Ganda oh. Lights in the darkness. Maliwanag naman ah. Okay. Hindi ko na ilipat yun. Alright. So, let's start with this conversation about the Metro Manila brownout. Naranasan ba natin yung brownout dito sa Metro Manila? Meron pa ba? Kailan yung huli? Parang tagal na, madalang na madalang. Pag sa probinsya, medyo madalas. Sa atin, pag dito ka sa Manila, specific dito sa Laguna, pag nag-brownout, lahat kaaway mo bigla eh. Sisihin mo yung si Kapitan, Gawad, si Joy Belmonte. Diba? Pagalitan natin, no? So, madalang na. Pero naalala ko nung bata ako, madalas, kaya pag nag-uulan na ng malakas, alam na namin magba-brownout na yan. Antay na namin. So, madalas, hanggang ngayon naman, gano'n pa rin nangyayari. Pag sobrang lakas, nagba-brownout pa rin, Anong naalala nyo kapag biglang nagba-brownout? Anong una nyo naririnig? Yan, ang una natin narinig yung, Kaya pag parating yung brownout, alam mo na, brownout to sa abilang street. Yung brownout dito sa atin kasi nagsigawan na yung mga tao. Pag narinig, yun na, brownout na yun. Yeah. Yung unang-unang mangyayari. Kapag daytime pa, okay pa yun mainit lang yung kalaban mo Ang problema mo kapag gabi, ay naku talaga. Kasi wala kang electric, lang buksan mo yung mga bintana pinto. Ano susunod na kalaban mo? Lamok naman. Diba? Kaya maganda yung ginawa ni Dolphy No? Nung sobrang daming lamok, pumapasok doon sa kulambo, siya yung lumabas ng kulambo, pinapasok niya sa kulambo yung mga lamok. Ganun sana. So, brownout lang tayo. Ito na kwenta si Dolphy. Brownout. Kapag nag-brownout ng gabi, ayan, ano yung mga susunod na mangyayari maliban sa sunod-sunod na sigawan? Ano yung susunod na mga mangyayari? Okay? Ang sunod na response ng natural ng katawan natin is maghahanap tayo ng liwanag. Si Anding, maganda practical, sabi niya, pamaypay. Na-anticipate niya na mamaya may lamok at mainit. So, kailangan may pamaypay. Practical lang. Ha? Ay, pamaypay, naiwan ko sa church. Okay. Liwanag. Yung una natin hahanapin. Okay, tayo ng liwanag. Alam niyo ba yung pupil natin, okay, yung gitna na yan, kapag ganitong maliwanag, maliit lang yung pupil. Pansin niyo ba? Pero kapag magdidilim, ano mangyayari sa pupil mo? Maglalaki. Yan. Kaya nag-a-adjust yung mata mo Pansin nyo kapag naglalakad sa gitna ng kalsada, iniisip mo sobrang dilim. Pero pag nag-brown out, biglang mo ma-appreciate yung buwan. Kasi maliwanag pala yung buwan. Kapag nag-brown out sa loob ng kwarto or ng bahay, pag biglang nagdilim yan, hahanap ka ng liwanag, kahit maliit lang ng liwanag, ma-appreciate mo. No? Kaya yung tulad yan, yung sa CCTV natin dito sa loob, alam mo kagad, pag pumasok ka dito, yan kagad isa kong mapapansin Madilim Yung maliit na kulay green na yan, yun kagad yung nakikita ko. Di ba? Kahit maliit na liwanag lang, malaking bagay na. And in fact, alam nyo ba, nasubukan nyo ba yon na yung maliit na liwanag na yan, whether emergency lighter ginamit mo, ba't may lighter na gayos? Whether lighter yan, okay, or yung ilaw sa cellphone, yung maliit na liwanag na yun, biglang nagiging malaking bagay sa madilim na lugar. Ayan, okay? Mga kapatid, alright, tayo pong mga mananampalataya, hopefully, ayan yung effect natin. Na itong madilim na mundo na ito, alright, nagiging iba tayo kasi tayo yung liwanag. Ikaw yung kanta ni Rico Blanco. Akala ko di nyo alam, di ba? Kayo yung liwanag sa dilim. Okay? May isa pa ako na kanta kasi hindi maganda. Sabi ko alam nyo rin, Okay? Tayo sana yung liwanag sa dilim ng mundo pong ito. Ang problema, kung tayo mismo yung nakakaranas ng spiritual brownout. Kung tayo mismo, kumukuti-kutitap. Oh, by the way, alam nyo, kumukutitap ba talaga yung stars? Ha? Very good. Hindi. Okay? Hindi siya kumukutitap. Yung travel, anyway, lalayo. Okay? Na sana tayo mismo mga mananampalataya, hindi tayo nakakaranas sa spiritual brownout. But reality is, we do. We do experience spiritual brownout. Diba? Kanina nga doon sa discovery class, ang ganda, na yung reason ng prayerlessness, and prayerlessness actually is not something na bigla na nangyayari. Yung hindi natin pagiging mapanalanginin, mahinang klaseng prayer life, okay? Sa mga naka-attend, ano yung diagnosis natin? Ano yung problem? Yan yung number one, self-sufficiency. Sa tingin mo, sapat na yung sarili mo. And so you depend on your strength, you depend on your intellect, you depend on your own resources. No? Kaya nangyayari, sa isang mananampalataya, okay, di mo alam na spiritually weak ka na pala, so nangyayari ngayon spiritually brown out. Mahina na yung liwanag na ilalabas natin, na ibibigay po natin. Whereas supposedly, tayo liwanag sa mundo pong ito, okay, na baluktot at madilim. Okay, yung perverse, ibig sabihin yung binabaliktad.
Ano ho? And so, yung pag-aaralan po natin ngayon, in a few minutes po, is an encouragement for us to see how can God empower us para nang sa ganun, we can stand out sa mundo and be different for a good purpose and reason. Ayan. Okay? Let's start with the theological foundation ng ating... May nakalimutan akong isa pa. Scripture reading na pala. Kasi yun yung, actually, ito yung scripture reading na, yan, nakalimutan ko na eh. Scripture reading natin, by the way, supposedly, is Philippians chapter 2, verses 12 hanggang 16. Ayan. Sige, diretsoy na lang natin. Okay? And yung previous doon sa verse 12, ano ho, yung from 1 to 11 actually, yan yung madalas natin na pag-aaralan na pag-uusapan. Anyone that can quote from verses 1 to 11, any understanding dyan? Actually, siguro kung matagal-tagal na kayong nag-church or matagal na kayong nag-aaral ng Bible, you know some verses dyan na very familiar. Kasi kahit hindi na mabanggit na it's Philippians chapter 2, pag narinig nyo, familiar kayo dyan. Anyone? Familiar terms sa Philippians chapter 2? Kasi ayun yung pinaka-theme actually. Ay, Tita Lina. Apo. Ayan, lupit na. Hindi ko memorize yan. Si Tita Lina, sinusubukan niyang i-cite lang. That more and more... In judgment? Philippians 2:9. Ayan, good. Okay, so ibig sabihin niya, ang encouragement ni Apostle Paul is for us to grow, okay, sa attributes. Hindi yon? Hindi. Hindi ko memorize yung verse 9. Okay. Parang konti lang na pirensya. Parang kahapon lang, ganun. Okay lang po. Anyone na may memorize kayo dyan? Or kahit phrase lang, word. Yan. Ano sabi doon ni Paul? He thought it not to be robbery to be equal with God. But he took the form of a servant. Diba? Okay, lower than the angels. Yan. Ano pang mga words na naalala nyo sa Philippians 2? Sa inyo familiar siguro sa iba sa atin. Okay. Every tongue confess that Jesus is Lord. Things that are sa taas, dito sa lupa, and under the earth. Yan. So, sa Philippians chapter 2, from verse 1 hanggang 11, actually, it talks about two things. One, yung power ng Diyos in Christ. Jesus is so powerful that there's no other way of salvation but through Jesus Christ alone. Diba? He is God the Creator. Pero in spite of that, Jesus being powerful, second fold, which is humility niya. Him being God, thought it not to be robbery to be equal with God, but rather took the form of a servant. Okay, made lower than the angels. Tapos anong ginawa niya? Ito, nagkatawang tao siya, pinanganak sa sabsaban. Look at that humility. Alright? So, ito yung sinasabi, which is the theological foundation of Jesus Christ sa pag-uusapan natin ngayon is the humbleness of Jesus Christ. And then, sumunod the word. Okay. Yung salitang, therefore. Nag-start yung verse 12 sa salitang therefore. Kailan nababanggit, lalo na sa mga kasadyante, yung salitang therefore? Tuwing kailan? Yan. Conclusion ninyo. Kaya pag gumagawa kayo ng essay sa exam ninyo, panghuli lagi yung essay, paliwanag ka ng, sat ka na kahit ano lang, shoot anywhere, kasi para lang kunwari mag-make sense. Tapos alam nyo kung paano diskarte, dodoblehin nyo yung mga parts of speech, yung da, doblehin nyo, yung a, doblehin niyo para humaba, kasi may hinahabol kayong 100 words. Diba? Tapos after mo magdadala ko ano, therefore. Yan. Ibig sabihin yan, yung pinaka-premise, bago tayo dumating sa preaching natin ngayon, verse 1 to 11, which is humility of Jesus Christ. Yan. Okay. Ginamit yung word na kenosis, which is, ibig sabihin niya, is emptying. He emptied himself. Actually, isa ito sa mga translation na napakahirap. In other translations, ang sinabi doon, sinantabi niya yung kanyang sarili. Sinat aside niya yung kanyang sarili. And so, if we're going to look at Philippians chapter 2, the very idea is, hindi niya inisip yung sarili niya, rather mas inisip niya yung ibang tao. Inisip niya kung paano magbe-benefit yung ibang tao. Alright? Kaya gusto ko yung kanta ng Gaither vocal band, kung kilala niyo yung Gaither vocal band. Sabi ganun, we could not get up to his, so he went down to me. Dahil hindi ko maabot yung glory niya, ang ginawa niya siya yung pumunta sa akin. Yan yung Philippians chapter 2.
Masyado siyang mataas, masyado siyang great. And so, kinakailangan niyang bumaba dito sa atin kasi hindi natin kayang pumunta sa Kanya. It's going to be impossible for us to reach His glory. Just impossible. Okay? The world can try. We can try with our good works. We can try with our religiosity rather. Okay? We can try with our biblical knowledge, pero kapos. And so, Jesus did it for us. He became our mediator. Ano? Ay, dami ko nang dinaldal. And so, for today, susumahin na natin lahat na napag-usapan natin ng mga nakaraan. Okay? And ito na yung naging definition natin ng holiness. Combine na to, lahat-lahat na ito. Ayan. The goal of holiness is not merely avoiding sin, nor following a set of rules. Naalala niyo yung mga definition natin ng mga nakaraan? The goal of holiness is not merely avoiding sin, nor following a set of rules. It is relational. Two-way relationship. Vertical relationship and horizontal relationship. First and foremost, you need to have a vertical relationship with God through Jesus Christ alone. There's no other way to the Father but through Christ alone. Okay? And then if you have a good relationship vertically with God, then you will have a horizontal relationship with other people. Hindi siya mag-work out ng horizontal muna, din tsaka vertical. Imposible siya. Para kang mong sinabi na pupunta muna ako ng gasolinahan bago ako magpagasolina. Subukan nyo na yun, magpagasolina ka, tapos wala kang gasolina. Pupunta ka sa gasolinahan, itadrive mo muna yung sakyan mo, tulak mo pwede. Okay? Pero hindi siya mag-workout ng ganun. So, kinakailangan mo muna ng fuel. The idea is, God gave us the car, then gave us the fuel. That's relationship. Alright? It's relational. Being set apart for love and reflecting the character of God. That's holiness. Okay? Yan yung ginugol natin na mapag-usapan. Again, holiness ay hindi lang siya yung nagiging timid ka, parang ang bait ng tono mo bigla. Okay? Yung holiness, hindi yung parang nagiging Maria Clara ka bigla, may pahipay na anding. No? Chola anding. Okay? Hindi yun yung holiness. Alright? Holiness is what, again, not just avoiding sin, not just following rules, but it's relationship. Okay? You're set apart for love, and you are reflecting who God is. Right? Yan yung mga bagay na pag-uusapan po natin ngayon. Before we continue, let's pray. Lord, thank you so much for this morning, and be with us for the rest of our discussion. May you be glorified. Whatever na mga pwede maging distraction, Father, kayo po ang mag-rebuke so we can focus on glorifying you for your glory, for the benefit of many in Jesus' name. Amen. Alright, first thing, okay, let's pursue our salvation. I don't think na matatapos natin ito, pero tingnan natin kung hanggang saan. Okay lang, 10:25 pa rin. So, bahala. Okay. Ako, paano nangyayari na ito? Okay, joke lang. Okay. So, yung sa verse 12, it's a little dangerous para sa iba when you're going to read it. Okay? Kasi parang nagkakaroon ng idea na works. Verse 12, ito yung sabi. Yan yung therefore. Okay. So sabi dyan ulit, therefore, my dear friends, just as you have always obeyed, so now, not only in my presence, but even more in my absence. Alam ni Paul, kahit adults itong mga taga-Philippi, na kung minsan nagiging obedient lang sila, dahil nandyan yung pusa. No? Kaya sabi niya, not just in my presence, but even more in my absence. Ibig sabihin, may internal na. May internal holiness, may internal transformation na. Then we're going to focus on this phrase or statement. Work out your own salvation with fear and trembling. Okay? Work out your own salvation with fear and trembling. So, ibig sabihin ba yan, work out your salvation? Kailangan mong pag-igihan para nang sa ganun ay maligtas ka? Yun ba ang ibig sabihin dyan? Okay. First, ito po yung encouragement sa atin to have an active engagement. How? Yung word na work out po doon sa Bible na nabasa natin, hindi nyo tandaan kung paano siya basahin, tsaka yung exact word. Okay? Pero ayan po yung Greek niya. Okay? Tandaan nyo, letter K lang tandaan niyo. Mamaya makikita nyo may isa pang word na work, pero iba yung Greek word niya. Okay? Okay. So, ayan. Katergases. At di ko alam kung tama yung pronunciation ko. Alright? Ayan yung Greek word niya. Okay. Ang ibig sabihin po niya ng Greek word din is ito. To carry out to its full perfection what has already been given by God in principle. Or, another definition, to finish and apply the saving work that began inwardly, actively. Paano anong ibig sabihin dyan? May nilagay na, kailangan mo lang pagbutihan. Okay? Anong example po natin? Okay. Estudyante ka, binigyan ka ngayon ng lapis, binigyan ka ng papel, binigyan ka ng ruler, binigyan ka ng school materials. Tapos, it's up to you ngayon going to school, it's up to you how you are going to study, it's up to you how you are going to perform. Okay? Yun yung pinaka-idea dyan. God already gave you something to work with
para nang sa ganun, kinakailangan mo na lang i-perfect. Okay? Another idea niyan is, binigyan ka ng, ito na yung pinakadaan niyan explanation. Meron kang katawan. Okay? Kailangan mo na lang i-work out. Okay? Nung sinabi na work out your salvation, okay? Parang kailangan mo lang i-work out yung katawan mo. Hindi dahil sa wala kang katawan, kung hindi, binigyan ka ng katawan, kinakailangan mo na lang palakasin. Nakukuha? Nakukuha na natin yung idea ng workout dyan? O, siguro another. Ito, sa mga lalaki, binigyan ka ng motor o kaya ng sakyan. Tumatakbo naman siyang mabuti, okay lang siya. Ngayon, dahil lalaki ka, nangarap ka, papalitan ko na accessories, ipi-facelift ko siya, okay, papalitan ko ng muffler, lalagyan ko sa loob. Pino-perfect mo siya sa gusto mong maging siya. Nakukuha na natin? Alright? So, ayan yung idea ng workout. Hindi dahil sa kula or sabihin na natin na wala pa. Okay, kinakailangan mo siyang pag-igihin. Alright? It is activating the salvation God freely gave. So, yung sinasabi natin dito na binigay na is yung kaligtasan. Binibigyan na tayo ng kaligtasan. And hindi ka nag-workout para maligtas. Rather, workout mo yung kaligtasan mo. Pinag-iigihan mo yung kaligtasan na naibigay na sa'yo. Nakuha na natin ito? Alright, here's the picture. Ikaw, na taong makasalanan, nandito sa Lagro, Quezon City, okay, o kung taga saan ka man, right? Naunawaan mo na ngayon, natuklasan mo na na ikaw ay makasalanan. Isip, salita at sa gawa. Okay? Ikaw ngayon, nagpapasalamat ka, natuklasan mo at naunawaan mo na dahil makasalanan ka, pupunta kang impyerno. Okay? Ayun yung parusa ng pagiging makasalanan natin. Dahil meron tayong minanang kasalanan at meron tayong nagagawang kasalanan. Alright? Sumunod, natuklasan mo at naunawaan mo na bagamat ikaw ay makasalanan papuntang impyerno, nagpapasalamat ka na meron palang Diyos na nagkatawang tao, okay? Binayaran yung mga kasalanan ko para mapatawad ako sa lahat ng mga kasalanan ko. Pinako siya, pinarusahan siya sa mga ito, muli siya nabuhay at binibigyan din ako ng buhay na walang hanggan. Naunawaan mo na. And so dumating yung pagkakataon na pa-impyerno ka, kailangan parusahan dahil sa mga naisip, sinabi at ginawa mo mga kasalanan. And so ano na ngayon ginawa mo? Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. And so from that point on, dahil tinanggap mo, kinilala mo si Jesus Christ, okay, bilang Lord and Savior mo, nagiging Christian ka na. Nagkakaroon ka na ng salvation. Okay? Ayun yung word na ligtas. Hindi yun dahil sumali ka ng Baptist Church or sumali ka ng Catholic Church or sumali ka ng Presbyterian Church o ano man church. No. Hindi ka naging Christian by simply joining a church. Okay? Hindi ka naliligtas, hindi ka napapatawad sa mga kasalanan mo due to your attendance, due to your performance. Hindi po. Okay? It's in your faith in Christ alone. Yun yung nagpapatawad ng mga kasalanan. Yun din yung nagbibigay sa'yo ng buhay na walang hanggan. And so, quote and quote, saved ka na. Meron ka ng salvation. Ano sabi ni Paul? Ngayon ay nakaupo ka na sa langit. Nandito ka pala nakaupo, pero sabi ni Paul, nakaupo ka na sa langit. Gets na? Meron ka na kaligtasan from that point on. And I would like to encourage you, if again, we have doubts sa ating salvation, by all means, come to me. I would love to talk to you. Okay? Because if there's any definition of success, the first step to success is salvation. That's the first step to success. You want to be successful in life? Unahin mo muna yung kasiguraduhan ng kaligtasan mo. Bakit ko sinasabi yan? Kasi matapos ang lahat dito sa lupa, ang susunod yan buhay na walang hanggan. O kamatayang walang hanggan. Okay? So, now, yung sinasabi dito ni Paul ng workout, dahil binigyan ka na ng kaligtasan, naunawaan mo na siya ngayon, ano kinakailangan mo ngayon? Sabi nung iba, may mga nakausap ako noon, sabi nga, paano yan, pastor? Sabi mo, ganun na lang, tinanggap mo si Jesus, ligtas ka na, wala ka nang gagawin. Bakit ganyan? Tapos, kahit anong nagawin mo, ligtas ka na talaga? Okay. Hindi problema yun. Alam niyo kung bakit? Una, hindi ka naligtas sa sarili mong gawa. Pag naligtas ka sa sarili mong gawa, wala kaligtasan mo. Nagpapasalamat tayo, naligtas tayo, hindi sa gawa natin, kundi sa gawa ni Kristo. Kaya hindi mo mawala, kasi hindi ikaw nagme-maintain. Ang nag-maintain nun, ang Diyos, si Jesus Christ. But, here's the thing. The encouragement here, hindi ka lang yung tipong, naligtas na ako, okay na yun. At the same time, yung salvation na binigay sa'yo, yung pinagkatiwala sa'yo yung kaligtasan, kinakailangan may ginagawa ka sa kaligtasan na yan. Gusto mo matutong mag-gitara. Sakto mag-gitara dito Gusto mo matutong mag-gitara. Tapos excited ka kasi naririnig ko sina Kuya James. Naririnig ko magpiano sina Kuya Julia. So gusto ko rin mag-ano. Binigyan ka na. Sa tingin mo matututo ka ng binigyan ka lang? Kinakailangan may gagawin ka. Binigyan ka ng kaligtasan pero dapat hindi ka manatiling sanggol. Pag matagal ka ng Kristiyano, wala kang ginagawa sa salvation mo, ano mangyayari sa'yo? Dalawang bagay. Kung hindi ka magiging botsyog, magiging bansot. Dalawang bilang yan. Okay? Pag di ka magiging botsyog, magiging bansot. Bakit botsyog? Kinig ka ng kinig na salita ng Diyos, hindi mo workout.
Ano mangyayari sa carbohydrates na kinain mo tapos hindi mo winark out? Eto siya ngayon. Nasa harapan nyo na naglalakad. Pag hindi mo winark out yung carbohydrates, hindi mo ginamit, magiging stored fats. Okay? Kaya yung fats na nanggaling sa laman loob, ba't tayo nagkakaroon ng gout at ba't ang sakit bigla ng tuhod natin? Kasi yung fats na hindi natin nagamit, naging stored fats, ayun, naging acid. Kaya ang sakit ng buto-buto natin. Okay? O, mga kaway-kaway sa mga mahilig sa papaitan, sa laman loob. Papaitin lang naman to, bakit sakit sa katawan? Kapag hindi mo wina-workout yung salvation, magiging bansot. Okay? Akala mo pinanganak kang may dwarfism. Ano yun? Magiging dagul ka. May balbas ka na, nakapag-brace ka na. Joke lang dito. sorry. Sakto din sa isang hilera, nakita ko rin si Gab. Okay? May gold ka na, kumpleto ka na. Ay, si Dagul ang cute. Pag nakita ng sasakyan, kumpleto lahat. May kaya si Dagul eh. Pero bansot. Hindi niya naman kasalanan yun. Pero ikaw, pag napanood mo to Dagul, mahal ka. Joke lang. Alam no? Pero ikaw, Kristiyano, nanatili kang spiritual mo bansot, hindi ka nag-workout. Kasalanan mo yun. Kasi binigay na sa'yo. Pinagkatiwala na sa'yo. Wala akong time. Wala akong opportunity. Ano pa nilarason natin? Hindi ko kaya. Talaga? Totoo ba yun? Alam nyo, anong sabi? Pag ayaw, may sakit. May sakit. Ano sinasabi? Saan ba yan? Pag ayaw, sabi ni Rico Blanco, pag ayaw may dahilan, pag gusto, maraming paraan. Naalala ko si Pastor Benedresolo. Bansot din siya. Maliit siya. Ba't sabi ko yun? Sabi ni Pastor Ben, natawa kasi sobrang may edad na eh. Tapos ang bagal niya mag-preach. Natawa ako kasi sabi niya ganun. Sabi mo, di ka makapag-church. Kasi malakas yung ulan. Bakit? Yung ulan ba nagsabi sa'yo huwag ka mag-church? Sabi ko, Pastor, paano ko bumabaha na? Pero in a way, tingnan ninyo, kapag may gustong-gusto tayong puntahan, kahit ang hirap puntahan, pero gustong-gusto natin puntahan, gagastos kang mag-grab, magyayaya ka na may sasakyan, makakunta ka, di ba? Bibili ka ng ticket, gusto mong puntahan, di ba? Gagawa mo ng parang gustong-gusto mo eh. Pero pag ayaw mo, ang dami niyang dahilan. Masakit yung kuko ko. Masakit ba yung kuko? Hindi sumasakit ang kuko, dead cell yan. Kaya pwede mong putulin, same ng hair. Okay? Sisimula pa lang tayo. And so, para ipaliwanag siya ng mas maiksi, here's the very definition of workout. Live out what God has worked in. Live out what God has worked in. Siguro mas madali ito, work out what God has worked in, para mas maalala. Pero mas making sense kasi live out. Okay? So live out what God has worked in. Kung ano yung nilagay sa'yo ng Diyos, kung ano pinagkatiwala sa'yo ng Diyos, kinakailangan mong i-work out. Okay. Can you remember yung parable of the talents? Ano yun? Aalis yung amo. Okay? Pag alis yung amo, binigyan niya ng talents. Yung talent doon, hindi literal na talento Hindi mo kaya ng tao ng amo magbigay na, okay, kaya mong sumayaw, kaya mong kumanta. Hindi ganon. Pera siya. Okay. Penny. Yung isa binigyan ng okay. Umalis na yung amo. Anong ginawa nung mayroong binigyan ng 2 talents? Ayan, hindi pinautang muna, pina-invest niya. Ayaw niya na magpautang kasi mas scam siya eh. Okay. In-invest niya. Yung may 3, in-invest niya din. Yung may isa, binaon niya. Kasi bakit? Baka malugi eh. Ay, maganda naman dahilan yun, no? Baka malugi. Bumalik yung amo. Ano nang ginawa niyo sa mga talents? Anong sabi ng dalawa? Yung may 2, naging 4. Aba, very good. Doble. Yung may 3, naging? Abay, very good. Yung may 1, at least hindi nawala. Ganun sana. No? Safe na safe. No? Isa lang, hindi nawala. Okay. Yung sa dalawa lang yun na nangyari. Sabi nga nun, very good. Welcome. Alright? Enjoy mo yung kingdom. Yung isa, anong sabi? Anong ginawa dun sa isa na hindi niya in-invest yung talents niya? Ha? Pinaputa ng lagro. Dito. Hindi. Yung isa, sabing ganun ng Panginoon, actually, parable siya, sabi ng Panginoon, alam mo naman pala na frugal ako. Alam mo naman ito ako eh. Ba't wala kang ginawa? Ngayon, dahil ganyan ginawa mo, akin na yung isang talent mo na yan,
Bibigay ko dun sa dalawa, tapos itatapon kita ngayon sa eternal darkness. Na mayroong weeping and, sabi ng isa pastor, gnashing of teeth. Sabi ko, ano yung version ng Bible yung gnashing? Ayan, gnashing of teeth. Ay pagngangalit ng ngipin. Ano? Ngayon, hindi natin pag-usapan, impyerno? Binigyan, kala ko ba pinagkatiwalaan may talent? Bakit na impyerno? Okay. Ganito lang po ha. We can have different interpretations on that. Pero ito lang yung sasabihin ko for, in the subject. Na, mayroong pinagkatiwala sa'yo, kailangan mong i-work out. At alam nyo ba, this is our theory. Bakit yung isa, na isa lang yung binigay, ibig sabihin ba yung Kristiyano pwedeng mawala ng kaligtasan? Okay. Here's our interpretation for that. Lahat tayo binigyan ng pagkakataon maligtas. You need to do something about it. Kaya nga sabi ko, the end thereof ng lahat ng pinag-uusapan natin is not just to enjoy preachings, not just to enjoy biblical lessons, but when you go home, what must I do? That's it. Anong sabi ni James? Tutugtog na tayo na joke. Hindi siya. James sa Bible. Okay. Sabi ni James, half-brother ni Jesus Christ, si James the Just, sabi niya ganon, huwag kayong parang tao. Nung humarap ka sa salamin, nakita mo may problema, tapos iniwan mo na yung problema. When you look at the mirror, make sure you do something about it. So mga kapatid, what must you do? You have listened to a bunch of sermons itong mga nakaraang na weeks. We have been dealing about holiness. Actually, we have been repetitive. Naging redundant tayo for the sake of what? Because we want transformed lives. Mula dito sa pulpito hanggang sa bawat isa sa atin. Bawat isa sa atin. Alam nyo ba, ako una nasasaktan. And whenever we are going through these sermons, alam nyo ba, I am conversing with God na, Lord, i-preach ko talaga yan? Teka lang, ang hipokrito ko naman. Panginoon, dadaan ako talaga yan? But here's the thing. We need to do something about it. Okay? Huwag kang maging dalawang B. Ano yan? Botsyog at saka bansot. Huwag kang maging 8-8. Tsaka lang. Kung alam niyo yan. Okay. Personal responsibilities. 4 points ito, nasa point 1 pa rin tayo. Okay. What's the personal responsibility? Okay. Ang sabi doon, what? Your own salvation. And it's clear. Galing, no? Galing ng Bible. Work out your own salvation. Anong ibig sabihin yan? Very simple. Your own spiritual state. Okay? Alam niyo ba, isa sa mga bagay na magpapa-feel good sa atin, alam niyo kung ano? Commenting on the growth of others. Diba? Pag-usapan na natin yan. Madaling magkomento sa nangyayari sa buhay ng iba. Lalo na kung wala ka namang intensyon na tulungan. Madali yun eh. Ha? Oh, for example, may nangyayari sa church na ibang lugar, sabihin ko, ay kasi ganito yung problema nila. Mahina sila sa ganito, mahina sila sa ganyan. Madali mag-comment sa spiritual growth ng iba. Oh, kasi ano siya eh, ganito yung pwede na i-komento sa kanya. No? But here, the encouragement is focus on your own spiritual state. Now, before we can comment on the growth of others or the spirituality of others, let's first and foremost focus, how's my spirituality? Kamusta yung akin? Kasi madaling, naalala nyo yung not parable, yung babae na caught in adultery? Naalala nyo ba yon? Anong ginawa? Anong nangyari doon? Yung mga Pharisees, sila, dinala nila yung babae kay Jesus. Tapos sabi nila kay Jesus, Rabbi, pero gusto nila magkamali lang si Jesus eh. Rabbi, itong babae na to, she was caught in adultery. Tapos anong sabi nila? Di ba dapat parusahan ito? Whether kay Caesar or Roman law or Jewish law, kailangan tong parusahan. Then, anong ginawa ni Jesus? Ha? Oh, parang wala lang. Hindi sila pinapansin. Lang siya, nagsulat sa sahig. Ano ba si Jesus? Parang bata naman. May kausap, nagsulat. Ano ba yung bata pag ayaw makinig sa'yo? Nag-cellphone. Naman ako sa mga. Sulat si Jesus. Ganun ulit, inulit lang ni Jesus ng mga Pharisees. Panginoon, anong gagawin natin dito? Oh, gusto nila magkamali si Jesus kasi either sabihin niya Jewish law or Roman law. Pwede magkamali si Jesus anyway. Then nagsulat si Jesus. Then sabi ni Jesus, habang nagsusulat siya sa sahig, ano sinabi niya? Okay. Kahit siguro di pa tayo Christian, alam na natin yung salita na yan, ano? Yung walang kasalanan, ay very good ka. Yung ba sabi, hindi. Sabi nga nun, yung walang kasalanan, sige, siya yung unang bumato. Question, anong response ng mga tao? Alright. Ang sabi doon, unting na wala. Anong sequence? Anong sequence? Sino mga nauna? Lumabas? Unang lumabas, sino? Si Kyle. Joke.
Ang unang sabi niya, ang unang lumabas doon, yung pinakamatanda. Susunod yung una matatanda, siguro nasa gitnang edad, pinakabata. Okay, wala to sa Bible, but here's our interpretation. It's possible na si Jesus, He wrote Torah, law. They saw kung ano yung mga kasalanan nila. Kaya, sabi nga ni Tito Ray, sabi niya, sa ating lahat dito, ako yung pinakamakasalanan. Bakit? The more you age, the more sin you commit. Nakuha? Oh. Kaya yung pinakamatanda yung unang lumabas. Nakita nila yung sarili nilang kasalanan. Again, it's easy to see the sins of others, pero miss out your own sin. Kaya sabi ni Michael Ramsden, we are too concerned for the evil without when we should be concerned from the evil within. Dapat ito yung mas unang na pinaproblema. And that's the problem. Even in our spiritual growth, kung minsan, mas gusto natin pakialaman yung salvation ng iba. Now, sinabi rin naman ni Jesus Christ sa John, okay, na kailangan tayo magkaroon ng righteous judgment. But that is in the helpful state. You want to help others. That's why you're trying to think, you're trying to judge. But if you're not helping, just trying to criticize or ridicule the salvation of others, bakit hindi mo muna pakialaman yung sarili mong kaligtasan? Baka mamaya, ikaw mismo, may problema ka sa spirituality mo. Kaya you need to work out on your own salvation, sabi ni Paul. That's specific. At tinignan ko sa ibang translation, yun din pa rin yung sinasabi niya. Your own salvation pa rin. Sarili mong kaligtasan. Okay? Ay, iwasan natin yung sinabi sa 1 Timothy 5. Ano yun? Busy body. Okay. Anong translation ng busy body? Okay. Tagalog translation. Lagro version. Chismosa. Okay. Ayan yung translation ng busy body. Pag bigyan talaga ako ng pagkakataon, mag-translate ako ng sarili kong Bible ay talagang Lagro version. Okay. Huwag kayo lipat-lipat ng bahay. Ay, ang kulit mga chismosa. Yan yung mga basa ninyo. Okay, translate. Okay, huwag tayong chismosa. Okay? And we need to have a serious attitude. Ang sabi doon, with fear and trembling. Ano yung ibig sabihin doon? Matakot ka sa sarili mo? Pwede rin naman. Okay? Pero ano ito yun? You are more careful with regard for eternal matters. Okay? Not the cowering fear of a slave, but the careful awe of a child holding a priceless treasure. Okay? Nakita niyo yung bata na binigyan siya ngayon ng sabi sa kanya. Sinabi lang sa kanya ng matanda, mahal to ha? Mahal ito. So kailangan, ingatan mo yan. Kasi kapag nabaksak mo yan, basag ka agad. Yan. Kasi anong sabi sa mga bilihan? Ano yung nakasunod sa mga bilihan? If you break it, you pay it. Oh, so binigay dun sa bata. Ano yung itsura ng bata? Kasi pukus na pukus siya, baka mahulog niya. Ano yung itsura ng bata? Aba, yung pukus niya talaga nakaganyan lang. Lahat ng daanan niya talagang pukus na pukus siya. Ha? Why? Kasi alam niya, you break it, you pay it. No? Na dapat ganyan yung attitude natin sa salvation natin. You break it, you pay it. Okay? That you finally understand actions, ideas have consequences. You break it, you pay it. Okay? So, ayun yung idea ng with fear and trembling. Bakit ka nagiging careful sa kaligtasan mo? Bakit gusto mo siyang i-work out? Bakit gusto mo siyang gawin? Because you have high regard with eternal matters. And you are like a child holding a priceless treasure. Okay? Ganito yan. Ito yung illustration. It's the feeling you get when someone you deeply respect and love entrusts you with a task of immense importance. You're not afraid of them, but you're deeply focused on not letting them down. Now, imagine that with your relationship with God. Okay? Imagine yung relationship mo sa Panginoon. Work out my salvation. My own salvation. With fear and trembling. I don't want, to let down ang aking Panginoon. Ayoko. And so, what's your attitude? I want to go to church as early as I need to be. I want to attend the services as I supposed to do. Okay? I attend a discovery class because I am serious with my growth. Do I know what's being discussed? If not, I need to learn. I am serious with my Bible reading, with my devotion, with my prayer life. Okay? If I'm available on Wednesday's prayer meeting, I attend. Why? You're serious. Okay? You are sincere. That's how you work out. When you go out, ano yung last week natin? Huwag kang magnanakaw. Paka-obvious, no? Okay? Di ka nag-iipon ng galit. You're being careful with your salvation. Hey, salamat po. Maraming salamat. Water of life.
So, naging careful ka ngayon. When you go out, you understand finally na I am an ambassador, I am a representative. So, sinisikap ko to be a good representative. I am working out my salvation. If I have bad thoughts, if I have evil thoughts, okay, I am correcting them. I keep them captivated. Okay? Hinuhuli ko, binibigay ko sila. But para nang sa ganun, it can be like the mind of Christ. You're being careful with your salvation. Ayun yung ibig sabihin siya, with fear and trembling. And to be honest, in this Metro Manila context, totoo lang, we are too convenient and comfortable. The reason na hindi natin binibigyan ng seriousness, okay, yung ating salvation. Why? Too comfortable. Again, saan yung may pinakamataas sa conversion rate? Hindi lang pera, ha? Okay, conversion ng Christianity, saan? Pakistan. Iran. I know some people now when they went to the Middle East, because Christianity is persecuted, they became faithful Christians. Why? Why? Kasi finally, they are in inconvenience. It became uncomfortable to become a Christian. Sa atin, kahit saan mag-open ka ng Bible tsaka mag-pray ka, totoo lang, you will be praised. Ay, ang bait. Kaya hindi ka pastor, tawag sa'yo, pastor. Naalala nyo ba yan? Si pastor, nag-pray. Si pastor, nag-share ng gospel si pastor. You'll be praised here. Kaya totoo lang, wala na akong tiwala doon sa mga tao na nagsasabing Christian ako. Kung wala ng boto yun eh. Christian ako, parang marami yung followers. Kikita eh. Ang totoong sakatan dyan, are you careful with your salvation? Do you mind the things of Christ? Are you serious with your faith? What's your attitude when you're serious about it? Anong idea mo? You are excellent. You develop it. You improve it. Kasi seryoso ka na. Huwag lang magpuntang ICU. Yun talaga seryoso na yun. Alright. And then lastly, point number 1 lang tayo sa 4 points. Nandito lang kinaya. Maaga pa rin, 10:25 pa rin. Okay. Wala yun. Okay. Sige, tapusin ko to. Dito lang sa point na ito. Tingnan nyo, maaga pa. Okay. Okay, number 2. Okay. Power of the Spirit. Okay, so 4 na P's and S dapat ito eh. Okay. Alright. Sabi sa verse 13. Importante ito. Dito ko tatapusin sa verse 13 na lang. For it is God who is working in you both to will and to work according to His good purpose. Ito na yung maganda. Okay? Ang focus natin ito ulitin ko For it is God who is working in you both to will and to work according to His good purpose. Okay. Excuse me. Okay. A, divine enablement. Tuntua ako dito. Sa sobrang tuwa ako, alas 4 ng umaga, nag-chat ako sa mga, kung sino-sino mga tao na pwedeng sa akin converse. At wala nag-reply kasi syempre alas 4 ng umaga. Sino ba namang normal na taong naghahanap ng theological conversation ng alas 4 ng umaga? God is effectively working. Pansinin ninyo, kanina sa workout, anong letter yung simula ng Greek word? K. Very good. Tandaan nyo lang si K. Okay? Yung workout, iba yun. Yung working dito, ang Greek word, tinanong ko kasi mas madali ito, energiyo. Okay, energiyo. Alright. Sa tingin nyo, anong modern English word ng energiyo? Nandiyan na. Energy. Yes, energy. Okay. Noong nakasilip ko siya, I was so excited. Isang word na to. I am so excited. Alam nyo kung bakit? Ay, sorry. Ay, ito yun. Energy. Ano yung mga forms of energy? Sabi niya, lang yan naman, no? Punta ako dito, mag-aral ng Bible, tapos ngayon, mabalik tayo sa basic science. Ano yung forms of energy? Kinetic energy, good, ano ba? Actually, yung pareho lang yun, kinetic at kinesthetic. Okay, ano ba? Potential energy, yan lang yun. Tapos yan na mag-branch out yung iba. Okay? Okay. Kaya, eto, energy. Energy, lahat kailangan mo ng energy. Tama? Okay? Kaya may energy gap. Okay? Kaya may energy. Nung iniisip ko siya, alright, first thing, bakit doon sa verse 12, ibang Greek word, pagdating dito sa 13, ibang Greek word? Pareho siyang work. Now, eto yon. Kanina, earlier verse, ang sabi doon, work out. Ang gumagawa nun, sino? Ikaw. Okay? Ikaw yon. Tayo yon. Pero work out. Dito, yung work dito, sino gumagawa? Very good. Ang Diyos yung gumagawa.
Kaya God has been working in you. Gets? Yung work kanina, ikaw yung gumagawa. Itong work na to, Diyos ang gumagawa. Kanina, work out. Ito siya, work in. Gets? Ano lang kasimple? Okay? Kaya you have divine enablement. Kaya posible na mamuhay ka ng may kabanalan at may katuwiran kasi nag-work in. Kailangan make sure na ang Diyos ay nag-work in. Kaya pansinin nyo, when you are letting God, when you're letting the Holy Spirit work in you, you can work out properly. Yan. Okay. Then, I have this very, very good idea talaga. Sabi ko, teka lang, tingnan ko nga. Kung ano pa yung mga klase ng energy, then search ko mabuti, where does it apply, even yung science ng Old Testament, and ito dito ako na-fall. Alright. Napag-usapan namin ng mga boys nila, kaya nila Tristan, nila Miggy nung Wednesday habang nakatambay kami. Creation. Day 1, anong creation day 1? Ha? Ano? Light. Okay? Verse 1, in the beginning, God created heaven and the earth. Verse 2, and the earth was without form and void, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Verse 3, and God said, let there be light. Ano? Ano ulit yung first day? Light. Saan ang galing yung light? Saan galing? Ay, very good kayo ah. Ang normal na sagot doon, sun. Wala pang sun nun. Kailan kinreate ang stars? Gusto ko sana buong creation, so hindi pwede. Okay? Ang stars, kailan? Very good teacher, Andeng. Bigyan ng pamaypay yan. Mira lang. Okay, very good. Fourth day pa. Actually, kahit hindi nyo i-memorize, natural, logical actually ang creation. Okay, ganito yan. Sige, kailangan ko pa-imagine sa inyo. Okay. Ganito siya ang creation. The idea is, God prepared everything para nang sa ganun magkaroon ng perfect habitation ng tao. Kaya last ng tao. Right. Now, light. Day 2, space. Day 3, waters of below, waters above. Let the dry land appear. Meron ng lugar. Day 4, heavenly bodies, stars, other planets. Day 5, fish and birds. Okay, sea creatures, saka air creatures. 6, land creatures din tao. Nakita nyo? Logic lang siya actually. Alright. Now, alam nyo na, Revelation chapter 21 verse 23, na yung light na yun, hindi galing sa stars, hindi galing kay sun, kundi galing sa Diyos. Ayun yung sinabi niya, kaya sabi sa Revelation 21, there come a time, you won't need sun nor moon, kasi yung light manggagaling mismo sa Diyos. Kaya we came up, by the way, that's so beautiful. You have 21-23 in Revelation, and then you have Genesis 1-3, beginning light, end light. Sobrang cool. And ito yung na-discover ko. In order to have anything, you need energy. Tama? Before ka magkaroon ng kahit ano, you need energy. Ito yung trace, ito yung footprints na iniwan ni Jesus. Okay, for creation. Sa Genesis account, ito yung nakita ko. Sinasabi sa atin ng Diyos, day 1, light. The reason everything came into existence, it's because of His energy. Because of His light. That's how nothing came into existence. Because of His energy. Kuha? Ano sabi ng 2 Corinthians chapter 1 Corinthians chapter ano yun? Yung you are now a new 5:17, no? Okay. You are now new creatures. Na-appreciate ko yung translation ng King James. Ano sabi ng King James? You are now a new creation. And when I finally saw that, sabi ko, kaya ang ganda ng translation na yon. God is still creating in you. He is working in you. May energiyo ang Diyos sa'yo. That's why you are a new creation. Ang ganda. Kaya anong sabi doon sa chapter 1? He who began a good work in you will continue to fulfill it unto the coming of Christ. If you are frustrated, you are depressed, kasi bakit ang bagal ng growth mo? Bakit yung transformation, bakit ganito, Lord? Bakit hindi ako consistent sa devotion ko, sa Bible reading ko, sa prayer life ko? Bakit ganito? Here's the thing. He is energiyo in you. He is still creating in you. He is still working in you. It's a constant, continuous work ng Panginoon hanggat buhay ka pa.
The reason you'll be able to work out when God has finally worked in. You get it? Kaya kailangan He needs to work in. Mga kapatid, are you letting God work in you? Are you letting God pour in you? Because it will be impossible to work out. It will be impossible for me encouraging you to do, for me challenging you to this 1, 2, 3, 4, 5. Imposible kung hindi nag-work in ang Diyos sa inyo. Starting mamaya, starting tomorrow, do something with your own salvation. Okay? Manonood sa online, I love you guys. Yan lang. Okay. God's work does not lessen our responsibility, rather, it increases it. You have now full potential. Maganda yun, no? High potential ba yun? Yung series. Season 2 na, no? Paano yun, ha? Ganda yan. Ganda yan. Ganda yung may sakit ka pero magaling ka. Okay. Oras na. 2 minutes na lang. Transformation of desire and action. Now. Ito na. Ay, bumalik. God working in you, both to will and to do. Keywords, to will, to do. Alright. So, anong ibig sabihin yan? This means God is addressing both areas. Internal desires and external capabilities. To will and to do. Okay? Ngayon, balik tayo kanina sinasabi natin. Bakit ang baba ng desire ko na hanapin ng Diyos? Na mag-focus sa spirituality ko, na magkaroon ako ng actual growth. Bakit ang baba? Okay? Babalik tayo sa kanina, because He is not working in you. Kaya kailangan mag-work in ang Diyos sa iyo. Pag nag-work in ang Diyos sa iyo, ano yung susunod na mangyayari? You will have high desire of Him and you want to do for Him. Okay? Internal desires and external capability. Magugulat ka na lang, nagawa ko to? Bakit gusto ko ito? Nako, dati wala naman akong desire ng malalalim na bagay tungkol sa Diyos. That's boring. Wala naman akong desire para magkaroon ng prayerful life, na mag-aral lang salita niya, to work for Him. The reason nag-Bible school ako is not to be a pastor. Naligtas ako 2000, ano taon yun? Lord, 2009. Naligtas ako 2009. Nag-Bible school ako 3 months later. Bakit? Hindi para magpastor. Wala ako nung sinasabing to do. Ang gusto ko lang, anong next? So sabi ko gano'n, kailangan malalim yung gutom ko. Hindi ko makalimutan yun, nasa bowl ako nung finally na-rekindle yung salvation. Then, ang yosi ko doon, Marlboro. Yung Marlboro noon, 32 to 35 pesos ang kaha. Magkano ng yosi ngayon? Ha? 10 ang piraso? Grabe, sanay kayo sa takataka. Takatak, boy, kasi hindi kaha piraso no? Dati, black bat na yung 10 piso Ngayon, Marlboro, no? Ayan. Tapos naalala ko nun, yung yosi, yung Marlboro nun, sabi nung pastor, si Pastor Roy Madrideo, sa Laguna na siya ngayon, wala na sa Visayas. Kasi nag-yosi ako habang nag-aaral kami Bible. Kasi okay lang sa kanya basta nag-Bible kami. Okay? Nag-yosi ako ganun. Tapos, sabi niya, ang dami mong tanong sa Bible, ganyan. Bakit di mo muna tigilan yung yosi mo? Sabi ko ganun, Pastor, 35 pesos to. Uubusin ko muna, titigil na ako. Sabi niya, hindi, subukan mo lang. Itapon mo na. Mga 2 piraso pala nasisindi ko doon. Malaki na yung 35 noon. Bira naman, no? Kaya sige, ikrampol mo. Ay, yung puso ko talaga hindi sumusunod. Krampol mo lang. Kinrampol ko, pati yung puso ko na duro. Sabi niya, tapon mo. Sabi ko, parang hindi naman totoong transformation. Sabi niya, sige. Ayun mo, tapon ko ganun. Then ngayon ko lang naunawaan. Bakit naging able to do? Kasi nag-start yung to will. Naging able yung to will kasi nag-work in. Nakuha? You want transformation? Personal? Work in. Para mag-work out. You want this society to change? Start in you, then share to others. Nakuha? Okay? At isa pa itong reminder, hindi siya magic, ha? Tapos ko siya nakrampol, tapos ko siya tinapon. Okay? Mga next week, nag-yosi ulit ako, syempre. Okay? Alam ka naman, huwag niyo ko biglain, dahan-dahan lang. Testimony. After 3 months, hanap akong Bible school, mahabang kwento yun, hanap akong Bible school, doon ako nag-end up sa First Baptist Church of Manila. Long hair ako, nagpagupit ako, young stan ako. Okay? Ano ba yung mga terms na kasi young stan? Pinapanood sa akin si Hannah, wala talaga ako naintindihan. Ano yun? Allows Danes. Yung Danes, alam ko panahon namin yung Danes Yung iba di ko naintindihan. Testimony mga kapatid. Okay?
it's a year of struggle. A year of struggle in Bible school. Alam niyo kung bakit? We have weekdays. Pag mapanood to ng mga mentor ko, walang iyang kakamay. I have weekdays na may classes kami halos every day. Marami, puno kami whole week. We have Saturday, na ang Saturday tawag din is practical work. What do you do in practical work pag nag-attend ka ng Bible school? Either you will go to another church, you will have an outreach, basta practical work, practical ministry work. Ngayon, dahil galing pa ako sa mundo, fresh na fresh, every week nag-yosi ako. Tapos meron ako nakasama doon, na kaibigan ko. Tapos nalaman niya at nalaman kong nag-yosi siya. Sabi ko sa kanya, pre, may tindahan sa likod. Sabi niya, oo nga. Kami sa likod, yosi kami. Tapos, narinig namin yung nagbebenta sa amin yosi, kamag-anak ng isang pastor. Sabi namin gano'n, huwag tayo maingay, mawentuhan. Hanggang ngayon, may kaibigan pa kami. Ay, ba't ko kayo nakwento ito? Hindi siya magic, mga kapatid. Hanggang ngayon, nag-work in pa rin ng Diyos. Sobrang dami pang ayusin kay Mike. Dami pa rin basura kay Mike. Okay? Unhealthy pa rin si Mike. Marami pa kabansutan tsaka kabutsugan. Dami pang kailangan ayusin. Pero you need to start somewhere. In order for you to work out your salvation, 3 practical steps. Gumalaw na. 10:26 na. Okay. Kaya po, tagal pa, 1.5 oras mo. Okay. 3 practical steps. 1, siguraduhin mo yung kaligtasan mo. Kailangan sure ka salvation mo. You need to know Jesus as your Savior. Unawaan mo, makasalanan ka. Unawaan mo, impyerno ka. Si Jesus lang yung kapatawaran ng kasalanan, bibigay ng buhay na wala hanggan, wala nang iba. You know what will happen? Besides of you being forgiven of your sins, besides of you being an heir of eternal life, alam yung sunod na mangyayari? Doon mag-start yung hinahala mong change sa buhay mo. Doon pa lang. Hindi yan magbabago yung sabi nung iba, Pastor, bago bumalik ng church, hahanapin ko muna yung sarili ko. The fact na nandito kayo nahanap mo yung sarili mo, lalo ka maliligaw. Okay? Kung yung kaligtasan mo. Okay? Gusto mo magkaroon, magugulat ka na lang. Grabe yung transformation. Sabi ni Jesus, yung iba mabilis, iba mabagal. Mahalaga, may progress and trust the process. Basta yun lang. Yung tropa kong sinasabi ko na yun, last year lang tumigil mag-yosi. Pagkatapos ng 10 taon namin pagkakaibigan, last year na tumigil. Pero, sige lang. Kasi yung change, hindi ko sinasabi yung iba, 10 years pala, okay lang. So, 10 years na ako, tinigil sa pinagagawa ko lang sa buhay ko. Hindi yon. Ang sinasabi ko lang, pinabayaan ko ang Diyos yung magbago. Okay? Hindi naman ako Holy Spirit eh. Bagong buhay ka na, anak. Okay? Hindi ko kaya, wala kang ganang kapangyarihan. Okay? So, pinayaan ko lang. Trust the process, then appreciate the progress. Mahalaga lang meron. May mabilis, may mabagal. Now, okay? But, the unang verse is work out, make sure to work in muna. Okay? Ngayon, ito, final na ito. Kasi may 2 points, ang tagal pa nga. If you need to talk, lagi ko sinasabi ito, kausapin nyo lang ako. You have the old people here, the legacy people. Okay? You talk to them. Mga lalaki sa akin, mga babae kay Hana, and yung mga tita natin, right, talk to them. And, tapusin ko na ito sa kwento na ito, hindi ko napapakita yung iba. Nung nag-work pa ako, galing ako Makati, daling araw yun. Pauwi ako na sa MRT. Anong makikita nyo kapag galing ka from southbound, papuntang northbound, and then parating ka na ng Quezon Ave, ano yung prominent building din noon? Prominent building sa left mo na makikita mo kagad. Alam nyo kung anong building yan? ABS-CBN. Okay. So, daling araw yun. Hindi mo tuloy-tuloy yung Siyempre, kahit na malayo, biglang, ano yun? Something caught my attention. Ano yun? Ako, baka ano lang, naantok lang ako. Mamaya, meron ulit, isa pa ulit, kumuha na attention ko. Ano yun? Ano yun? Ano yan? Pag malapit na mag-December, ang Christmas lights ng ABS-CBN, kala mo addict ka. Kasi yung Christmas lights sila, hindi sabay-sabay. Yung Christmas lights, mga ilang segundo, may isa lang lilitaw. Kaya sabi ko, addict ba ulit ako? Nahanap ko sa yung liwanag. May nakikita ba ako liwanag na ako lang nakakita? Hindi nakikita ng iba, ako lang ba nakakita nito? Ako lang mag-isa lang, tanongin ko, pre, nakita mo ba yun? Mga weirdoan sa akin yung kausap ko. Sabi niya, siguro tutulog yung tao galing trabaho.
Ngayon, syempre, itong TH yung pastor. Sabi ko nga, pagmasdan ko nga, ayaw nga. Tapos maya meron ulit isa. Alam niyo, yung isang liwanag na yun, that caught my attention. Mga kapatid, yung maliit mong liwanag, baka someone's attention will catch it. Yung maliit na liwanag na yun. Huwag niyong mamaliitin yung kahit anong liwanag na kaya mong gawin. Pastor, I'm a hypocrite. Pastor, hindi ko naman kayang gawin yan. Pastor, ito yung Pasko. Pastor, ito yung ano. Si Paul, mamamatay tao. Si David, mamamatay tao. Bakit anong ginawa ng Panginoon sa buhay nila? Okay? Start summer. Let God work in you. Work out your salvation. Make sure of your salvation. Let's pray.